الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ngayon po ay nandito tayo sa ikalabing-dalawang aralin. Ayan, 12 aralin. Ayan, sa ating pag-aaral ng online Faraid course. Ayan. Ngayon po ay papasukin na po natin ang usapin patungkol sa kung papaano nga ba kukwentahin, hahati-hatiin ang kayamanang naiwan ng isang yumao. So ito po yung tinatawag na al-hisabu fil faraid, ang pagkukwenta sa faraid. Ayan, isang gabay sa pag-uugat, paghahati ng mga naiwan. Ayan, ibig sabihin yung mamanahin. Ayan. So ito po, no, aaralin na po natin yung aktual na paghahati doon sa kayamanan. Ano nga ba yung mga pamamaraan nito? Ito po yung kabuuan ng ating mga matatalakay. Ayan, sa ikalabing-dalawang araling ito. Ayan, una ay ang ibig sabihin ng pagkukwenta sa faraid ay ang pag-uugat sa bahagi ng mga tagapagmana, ang pagtatama at ang paghahati nito. So ibig sabihin, ang pag-aaralan natin dito ay tatlo. Ayan. Ano nga ba yung tatlo na yon? Una ay ang pag-uugat. Ibig sabihin, yung pag-uugat ay kung ano nga ba yung divisor. Ayan. Ibig sabihin, tumutukoy ito sa common divisor na kung saan maaring hatiin doon sa mga bahagi ng mga tagapagmana ng walang butal. So yun po ang ibig sabihin ng pag-uugat. Ayan. Then, ikalawa ay ang pagtatama. Ibig sabihin ay nilutas natin, for example, yung isang masala, ayan, yung paghahati sa kayamanan doon sa mga tagapagmana. Kaya lang, nagtapos ito, for example, sa resulta na kung saan mayroon pong mali. Ayan. So, kailangan siyang itama. Yung pagtatama, ayan, doon sa pagkakamali sa pag-solve, ayan, o paglutas doon sa masala o sa paghahati ng yaman. So, yun ang ikalawang papel na ginagampanan ng al-hisabu fil faraid, ang pagkukwenta sa faraid. Ayan. Then, pangatlo ay yung paghahati nito. So, ibig sabihin, hahatiin na ito. Ayan, mismo yung kayamanan ay hahatiin na, ibibigay na sa kani-kanyang tagapagmana yung karapat-dapat na dapat niyang manahin. Ayan. So ulit, bago mangyari yon, tatlong prosesong pagdadaanan, kailangan magkaroon muna tayo ng pag-uugat. Yun yung paghahanap ng common divisor na kung saan mahati sa lahat ng tagapagmana ng walang butan. Ayan. Ikalawa ay kung nagkaroon ng pagkakamali sa paglutas ay kailangan itama. Then kapag naging tama na, doon pa lamang tayo hahantong o pupunta sa proper na paghahati na sa kayamanan doon sa mga tagapagmana o karapat-dapat na mga tagapagmana. Ayan. Then next, mayroong 7 bilang na napagkasunduan ng mga pantas hinggil sa pag-uugat ng mga bahagi ng mana. So, ang mga pantas po ng faraid o mga ulama ng faraid ay nagkaroon po sila ng pagkasundo na mayroon pong 7 bilang na maaring gawing common divisor na kung saan walang butal ito. Ayan, pagkahinati, ayan, doon sa kani-kanyang mamanahin ng mga tagapagmana. So, 7 po, no? 7 ang mga bilang na ito na napagkasunduan na maaring maging common divisor o di kaya ay karaniwang
divisor. Ayan. Then, next, hinati ng mga pantas ang 6 na uri ng FARP sa 2 hanay para mapadali ang pagtukoy sa ugat ng bilang. Ayan. So, bukod doon sa nagkasundo ang mga pantas sa pagtatalaga ng 7 bilang na maaring maging ugat sa paglutas ng paghahati sa kayamanan, ay mayroon din silang ibang ginawang paraan para padaliin ito sa mga mag-aaral. Ayan. Isa pang ginawa nilang paraan ay yung alfuro, yung 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6 at yung 1/8. So itong 6 na furo ay hinati nila ito sa 2 hanay. Ayan. Mamaya ay makikita natin kung paano yon at yung mga halimbawa nito. Ayan, para mapadali sa mga mag-aaral kung paano nga ba dapat kwentahin o hatiin yung pamana sa mga tagapagmana. Okay, next. Ang pagpapaliwanag sa 3 paraan ng pagtukoy sa ugat na bilang ng mga bahagi ng pagmamana. So, bukod doon, ay babanggitin din natin o aaralin din natin dito sa sesyong ito ang 3. Ayan. 3 paraan kung paano nga ba tutukuyin, ayan, yung ugat o yung common, yung karaniwang divisor, makikita natin yun mamaya. Then, ang mga halimbawa ng mga pagkukwenta sa mga bahagi ng mana at ang paghahati nito. Ayan. So, yun nga, magbibigay tayo ng mga example na atin pong maintindihan doon kung paano nga ba ito ginagawa. Ayan. So, inshallah, yun ang mga matututunan natin. Yan yung kabuuan na matututunan natin sa sesyong ito, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan. Al-hisabu fil faraid. Ayan, ang pagkukwenta sa faraid. Yuqsadu bil hisabi fi ilmi al-faraid ta'sil al-masail wa tashihuha wa qismatu tarikat. Ayan. So yun po yung 3 binanggit natin kanina. So ito po, no, nilalayon sa pagkukwenta sa kaalamang faraid ang pag-uugat. Ayan, yun yung common divisor sa mga bahagi. At ang pagtatama nito, kung sakaling mayroong pagkakamali, ayan, sa pagkukwenta, so itatama natin. Ayan. At ang paghahati sa mga naiwan. Ayan. So ibig sabihin, yun na yung pamana. Kung paano hahatiin yung pamana. Ayan, yun ang ibig niyang sabihin. So, yan po yung 3 tinukoy natin kanina. Then, at-ta'silu huwa tahsilu aqalli adadin yustakhraju minhu fardul mas'alati aw furuduha bila kasr. Ayan. So yan po yung sinabi natin kanina, no? Ang pag-ugat ay ito ay ang pagkuha ng pinakamaliit na numero. Ayan. Kung saan maaring makuha ang farq ng bahagi o ang mga farq nito ng walang fraction. Ibig sabihin ay ang ta'sil, ayan, o pag-uugat, ito ay katulad ng ating ipinaliwanag kanina sa kabuuan na kailangan natin humanap ng common divisor, ayan, na kung saan ito ay mahati sa bawat bahagi ng mga tagapagmana ng ganap na paghahati na walang butal o fraction kung tawagin. Ayan. So mamaya makikita natin yun. Then proceed tayo. Ang mga napagkasunduang ugat. So ito po yung sinasabi ko kanina na ang mga pantas ay mayroon po silang napagkasunduang 7 bilang. At tanging mga bilang na nagagamit po sa pagtukoy ng common divisor. Ayan. So sa madaling salita, o isa po sa 7 na yan ang maaaring magamit na common divisor po. Ayan. Sige po, ipakita na natin. Ayan. So, wal usulul muttafaq 'alayha 'inda ulama'il fara'id 7. Ayan. Ibig sabihin ay ang mga napagkasunduang mga ugat. Ayan. Ng mga pantas ng fara'id ay 7. So, ang mga pantas o mga ulama ng fara'id, nagkasundo po sila na mayroong 7 bilang na maaring sanggunian. Ayan. O tanging sinasanggunian para kumuha ng common divisor. So, ang 7 bilang na ito ay pipili ka sa kanila, ayan, na magiging common divisor doon sa paghahati mo, ayan, sa kayamanan. Ano nga ba itong 7 bilang? So, ito na po, no? 2, ayan, yung number 2. Ayan, 2. So, minsan, ang nagagamit mo na divisor
ay number 2, o di kaya number 3, o di kaya number 4, o di kaya ay number 6, o di kaya ay number 8, o di kaya ay number 12, o di kaya ay 24. So, 7, pwede natin kabisaduhin. Sa halip, kailangan natin ito makabisado. So, 2, 3, tapos 4, then 6, ayan, tapos 8, tapos 12, ayan, then 24. Ayan, so tandaan natin yun ha. Ulitin natin, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. So ang 7 number na ito, ang silang nagagamit po, hindi lumalabas dyan. Ang nagagamit po na divisor na walang butal kapag kahinati sa mga tagapagmana. Ayan. So sige po, proceed tayo. Taksimul furud, ang paghahati sa mga fard. Ayan. قسم العلماء الفروض الستة إلى مجموعتين رئيسيتين لتسهيل حساب أصل المسألة في علم الفرائض. Ayan, ano po ang ibig sabihin nun? Hinati ng mga pantas ang 6 na fard. 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6, 1/8. Yung 6 na fard na yan ay hinati ng mga pantas. Ayan, sa pangunahing 2 hanay o grupo. Ayan, para mapadali ang pagkukwenta sa bahagi ng mga mana sa kaalamang faraid. Ayan, so yung 2 hanay na pagkakahati ng mga ulama, ayan, kabilang ito sa pagpapadali sa atin para piliin. Ano nga ba yung pipiliin natin doon sa 7 na maaring maging divisor o common divisor sa paghahati ng kayamanan doon sa mga bawat tagapagmana. Ayan, ayon sa kanilang share o di kaya ay mamanahin. So sige po, no? Proceed tayo. Al-majmu'atul ula tashmalu an-nisfa war-rubu'a wath-thumun. Ayan. إذا كانت كل الفروض من هذه المجموعة يكون أصل المسألة هو أكبر مقام. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang unang hanay ay sinasaklaw nito ang, ayan, kalahati o ika-4, 1/4, at ika-8. Ayan, 1/8. Ayan. Kapag nangyari na ang lahat ng fard ay naging kabilang sa hanay na ito, ay magiging ang ugat ng bahagi ay ang pinakamalaking bahagi. So ano po ang ibig sabihin nun? Di ho ba, mayroong mga tagapagmana ng 1/2. Ayan. So alam na natin kung sino yung 5 na tagapagmana ng 1/2. Ayan. Then mayroon din pong mga tagapagmana ng 1/4. Ayan, so alam na rin po natin kung sino yung mga tagapagmana ng 1/4. Yung tagapagmana ng 1/4 ay yung mag-asawa, no? Asawang lalaki at asawang babae. So alam na natin 'yon. Tapos yung tagapagmana ng 1/8 ay nag-iisa, yung asawang babae. So alam na po natin 'yon. Ayan. So kapag nangyari na silang mga tagapagmana ng 1/2, 1/4 at yung 1/8 ang naiwang tagapagmana. Yung pinakamataas. So anong pinakamataas sa tatlo? Yung 1/8. Ang pinakamataas sa tatlo ay 1/8. Kung halimbawa tatlo silang tatlo mismo yung naiwan ng yumao. So ang pinakamataas sa kanila yung 1/8. So yung 1/8, yung 8 ang gagawin nating common divisor. Ayan, kasi yung 8 divided by 8, 1. Tapos 8 divided by 4 ay 2. Ayan. Tapos 8 divided by 2 is 4. So common divisor siya. Ibig sabihin ay maaari siyang hatiin sa 8, maaari din siyang hatiin sa 4, maaari din siyang hatiin sa 2 na walang butan. Ayan. So bibigyan po natin yan ng example. Mga halimbawa sa unang hanay. Ayan, for example, unang halimbawa. Ayan. So ito po yung sinasabi ko sa inyo noon sa mga nakaraang session natin na dapat ma-familiar na tayo sa table na ito. So ganyan po ginagawa ng solusyon yung paghahati ng kayamanan. So mayroon po tayong waris, ayan, tagapagmana, nasib, bahagi, tapos yung aslul mas'ala, ugat ng bahagi. Ayan, so yun yung common divisor ang tinutukoy dito. Then yung at-tarika, yung mamanahin. Magkano nga ba yung pirang mamanahin? So nagbigay po tayo ng example na, for example, halimbawa na ito yung naiwang mamanahin ng mga tagapagmana. Ayan. So sino nga ba yung mga tagapagmana? Ayan, albint, ang anak na babae. Ayan. Then dalawa lang sila, no? Az-zawj at yung asawang lalaki. Ayan. So sila lang yung tanging magmamana doon sa yumao. Ayan. So
Kano ngayon ang mamanahin ng Albint? So dahil si Albint ay wala siyang kasamang kapatid na lalaki at dahil siya ay mag-isa lang, so magmamana po siya ng 1/2. Mamanahin po niya ay 1/2. Then yung asawa, supposedly yung asawa ay magmamana din yan ng 1/2 dahil kasama siya sa tagapagmana ng 1/2. Kaya lang hindi siya nagmana ng 1/2 kundi ang minana niya ay 1/4. Nalipat siya sa 1/4. Bakit? Dahil mayroong anak na tagapagmana. Ayan. So dahil mayroong al-far'ul warith, kaya nalipat si asawa sa 1/4 na pagmamana. So tingnan natin. So tingnan niyo po no, ang denominador o ang 1/2 ay 2. Dito sa 1/4 ay 4. So tingnan po natin no, 1/2 at 1/4. So kabilang sila doon sa 1/2 tapos 1/4 tapos 1/8. Ayan. So dahil ito ay kabilang doon sa unang hanay, so automatically ang gagawin po nating common divisor ay si 4. Ayan. Dahil si 4 ay pwedeng hatiin ng walang butal kay 4, pwede ring hatiin ng walang butal kay 2. Ayan. So papaano 'yon? So ilalagay natin dito si 4. Ayan, katulad niyan. Ilalagay natin diyan si 4. So 4 divided by 2 is 2. Ayan. Then 4 divided by 4 is 1. So pag pinagsama natin, ayan, i-plus natin yung 2 at yung 1. So equals 3. So mayroon pang natitirang isa. So dahil mayroong anak na babae na tagapagmana na kabilang siya sa ahlur rad, ibig sabihin ay may dadagdag sa kanya yung natira kapag walang asaba. Ayan. So mayroong natira, kaya lang walang asaba. Walang tagapagmana ng natira para manahin niya yung natirang isa. So saan mapupunta ngayon yung natira? Mapupunta sa anak na babae. Ayan. Dahil yung anak na babae kasama sa ahlur rad. Ayan. Then, si babae, anak na babae, 3 ang kanyang hati. Ayan. Tapos ang asawang lalaki ay 1 lang. So 3 plus 1 equals 4. Ayan. So for example, ang paghahatian nila na yaman ay 4,000. For example, 4,000. Ayan. So si 4,000 ay divided by 4 equals 1. Ayan. So si 1 ay times 3. Ayan. Si 1 ay times 3. So equals 3. So 3,000 ang mapupunta kay anak na babae. Tapos 1 times 1, 1 pa rin. Kaya 1,000 ang mapupunta sa asawang lalaki. So 3,000 plus 1,000 equals 4,000. So ganun po no, yung paghahati ng yaman. Ayan. Then ikalawang example. Ayan. So ang naiwang buhay ng taong pumanaw ay ang anak na babae pa rin. Ayan. Tapos ang kasama niya this time ay ang asawang babae. Ayan. Ibig sabihin ay maaring ito na mismo yung nanay ng babaeng ito, anak na babaeng ito. Ayan. So maring hindi rin siya yung nanay kasi anak ito halimbawa sa ibang babae. Ayan. So ang mahalaga, anak ito na babae ng yumao na maaring ito din yung kanyang nanay na asawa ng yumao. So silang dalawa ang naiwan. So ina ng mamanahin ng babae dahil wala siyang kapatid ulit at mag-isa lang siya, 1/2. Ayan. Tapos ang mamanahin ng asawang babae dahil siya ay may kasamang al-far'ul warith, ibig sabihin ay mayroon siyang kasamang tagapagmanang anak, kaya mula sa 1/4 ay malilipat siya sa 1/8. Ang mamanahin niya ay 1/8. So tingnan natin, ang denominador ay 2, 1/2 ay 2, tapos 1/8 ay 8. So saan to napapabilang itong 2 at yung 8? So napapabilang ito doon sa unang hanay pa rin. Kasi yung tatlo na yon na unang hanay ay 1/2, tapos 1/4, tapos 1/8. Ayan. So automatically, ang gagawin natin common divisor ay ang 8. Ayan, hindi natin mag-isip. So tingnan nyo, yung 8 na yun ay kasama doon yung sa pitong mga common divisor. Ayan. Yung 8 na yun, yung 4 kasama kasi 2, 3, 4, 8, 12, 24. Ayan. So kasama yung 8, kasama din yung 4. Ayan. So gagawin natin yung 8 na common divisor. So 8 divided by 2 equals 4. Ayan. Then 8 divided by 8 equals 1. Ayan. So pag pinagsama natin, 4 plus 1 equals 5. So may natirang 3. So ngayon dahil wala namang asaba, tagapagmana ng ta'sib, kaya yung 3 ay may dadagdag sa anak na babae. Kaya naman magiging 7. 4 plus 3, 5, 6, 7. Ayan. Then isa ang makukuha ng asawang
babae. Ayan. So kung halimbawa 8,000, 8,000 divided by 8 ay 1. Tapos yung 1 times 7 equals 7K times 1 equals 1K pa rin. So 7K plus 1K is 8K. Ayan. So ganyan po, no? Aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan, yung paghahati ng kayamanan sa mga tagapagmana. Ayan. Then proceed po tayo. Ikalawang hanay ng mga farm. Ayan. So unang hanay, 1/2, 1/4, at yung 1/8. So ngayon naman, ang ikalawang hanay doon sa anim na mga furud. Wal majmu'atu thaniyatu tashmalu thuluthain wa thulutha wa sudus. Ayan. إذا كانت كل الفروض من هذه المجموعة يكون أصل المسألة هو أكبر مقام. Ano po ang ibig sabihin nun? Ibig sabihin, ang ikalawang hanay ay sinasaklaw ang dalawa. Dalawa sa tatlo at ikatlo at ika-anim. Ayan. Kapag nangyari na ang lahat ng fard ay naging kabilang sa hanay na ito, ay magiging ang ugat ng bahagi ay ang pinakamalaking bahagi na rin. Katulad lang ng procedure o proseso sa nauna. Ayan. Ito ay 2/3, tapos 1/3, ayan, tapos 1/6. So tatandaan natin, no? 1/3, 2/3, at yung 1/6. Kapag ang tagapagmana ay halimbawa 1/3, 2/3, ayan, then 1/6. So, ang magiging common divisor ay yung pinakamalaki pa rin sa kanila. At tulad lang ng proseso ng nauna. Ayan. So, halimbawa. So, ito na yung halimbawa. Kailangan magpairal tayo ng tagapagmana na magmamana ng 2/3. Sino nga ba ang nagmamana ng 2/3? Yung dalawang anak na babae. Ay, apat sila, no? So, una sa kanila, yung dalawang anak na babae. Kapag isa lang siya, 1/2. So, kapag naging dalawa ay 2/3. So, dahil dalawa sila ngayon, ay 2/3 ang kanilang mamanahin. Ayan. Din kasama niya, for example, yung kanyang ina. So, yung kanyang ina ay nagmamana yan ng 1/6. So, si 2/3 at si 1/6 ay kabilang sa ikalawang hanay. So, automatic, sinong gagawin natin common divisor? Doon sa 7. Yung 7 na yon sa 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Alin sa kanila ang gagawin nating divisor, common divisor? So, automatic si 6. Ayan. Dahil kabilang ito sa ikalawang hanay. Ayan. So, si 6 ay divided by 3 ay 2. Tapos times 2 kasi 2/3 times 2. So magiging 4. Ayan. So 6 divided by 3, 2 times 2 equals 4. Ayan. Then si 6 ay divided by 6, 1. So pag pinagsama natin si 4, 1, so 5. Ayan. So ngayon ang problema, may natira pa rin isa. Dahil sa si anak na babae at si ina ay pawang may kaugnayan sa yumao, kaugnayang dugo, blood, naka-relationship, no? Sa yumao, kaya sa kanila dalawang maibabalik yung natirang 1. So hindi na natin gagalawin yan kasi as is pa rin dahil sa kanila din naman yun maibabalik. Ayan yung 1 na yun. So as is pa rin dahil ganun din naman yung mangyayari. Ayan. So ibig sabihin ay ang gagawin na natin na maghahati doon sa yaman is C5. Halimbawa, 5,000 ang naiwan, 5,000 divided by 5 is 1 times 4. Ayan, 1 times 4, ayan, ay 4K. Tapos, 1 times 1 is 1K. So, 5K. Ayan, so 5K. Ganun po natin siya hahatiin. So, saan na napunta yung 1? So, hindi na natin dinagdag sa kanilang dalawa kasi ganun din naman yung resulta. Then, proceed tayo. Dito naman sa ikalawang halimbawa ay mga kapatid sa ina. Kasi kailangan natin magpalabas ng sino magmana ng 1/3 tapos 1/6, no? Para makuha natin yung ikalawang example. Kasi dito 2/3 tapos 1/6. Dito naman 1/3 tapos 1/6. Ayan. So automatic ang magiging common divisor natin dito ay si 6 pa rin. Ayan. So 6 divided by 3 is 2. Tapos 6 divided by 6 is 1. Tapos ngayon ay si 2 plus 1 equals 3. So mayroon pang natirang 3 sa 6. So dahil lahat naman ibabalik yan sa kanila, yan, may babalik naman dito sa mga kapatid sa ina at yung ina, ayan, then hindi na natin gagalawin. Ang gagawin na lang natin na hatiin na lamang natin yung 3K, for example, doon sa 3. So 3K divided by 3 is 1K, tapos times 2 is 2K, times 1 is 1K, so 3K. So ganyan po, naibalik na sa kanila pareho yung natira. Ayan, kapag ganyang hati. Ayan, aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan, so yan po yung halimbawa ng dalawang
hanay. Ayan, na pagpapadali, no? So dito sa dalawang hanay ay pinagaan sa'yo kung alin sa 7 number na maaring maging divisor ang pipiliin mo. Ayan. So, pagka ulitin natin sa unang hanay ay 1/2, tapos 1/4, 1/8, kapag kaganyan ang mga shares ng mga tagapagmana o bahagi ng mga tagapagmana, so yung malaki sa kanila. Ibig sabihin si 8 ang kukunin mo. Ayan, si 8 doon sa 7 na maaring maging common divisor. Then kapag naman halimbawa ang nagsama ay kalawang hanay ay si 2/3, 1/3, tapos si 2/3 at saka si 1/6. So ganun din yung mas malaki din na bilang sa kanila. So ibig sabihin si 6 ang kukunin mo. O di kaya si 1/3 at saka si 2/3 ay pareho lang yun. Ayan. So kukunin mo si 3. Ayan. So ganun po yun, no? Aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ayan. So ito po yung kabuuang pagtukoy sa kung paano dapat malaman. Ayan. Yung aslul mas'ala. Kasi ang problema natin yung aslul mas'ala, yung ugat ng bahagi. Ang ibig sabihin dito ng aslul mas'ala, yung common divisor. Ayan. Sabi rito, lima'rifati aslil mas'alat yunzaru ila al-ashkhas al-mawjudina fil mas'ala. In kanu asabat faqat fa aslul mas'alati. So, lidhakari mithlu hadhil unthayayn. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin po dito ay para malaman ang ugat ng bahagi ay titingnan ang mga taong mayroon sa usapin o mayroon sa mas'ala. Ayan. Kung sila ay mga asabat. Alam natin yung mga asabat na tagapagmana ng walang takdang halaga. Ayan, tagapagmana ng walang takdang halaga. Kung sila lang yung mga tagapagmana, so hindi na natin kailangan kumuha ng common divisor kasi wala naman silang takdang mana. So ang gagawin na lang natin, ayan, ang gagawin na lamang natin, ang ugat ng usapin ay mula sa bilang nila. Ayan, yung mismong bilang nila. Kung halimbawa, ang tagapagmana, halimbawa, ay 3 lalaki. 3 anak na lalaki. Ayan. So, yung 3 anak na lalaki na yan, yung bilang nila na 3, yun na yung gagawing common divisor. Ayan. Kasi wala naman silang takdang bahagi, kundi paghati-hatian nila yon. Ayan. So, ganun po yun, no? Ayan. Yun yung sinasabi niya na ang ugat ng usapin ay mula sa bilang nila o ang ugat ng bahagi ay mula sa bilang nila. Mapapasa lalaki ang katulad ng 2 bahagi ng babae. So, napag-aralan natin, no, na magiging asaba bil ghair yung anak na babae kasama ang kanyang kapatid na lalaki, no? So, papaano nila, siyempre, ngayon, magkapatid, lalaki at babae. So, ang bahagi ng isang lalaki ay katumbas ng bahagi ng 2 babae. So, papaano natin? For example, bibigyan ng common divisor. Kung babae na, anak na babae at anak na lalaki. So, madali lang yun. Gagawin natin silang 3. Bakit? Kasi 2 ang mapapasa lalaki. So, 3 ang gagawin nating common divisor. Yung 2 sa lalaki, 1 sa babae. So, ganun lang kadali. Kung ang mga tagapagmana ay puro asaba. Ayan, so madali lang. So, ito ang halimbawa. Halimbawa po, ang naiwan ay ang al-ibn, anak na lalaki. So, kasama niya yung al-bint, anak na babae. So, ang mana nila ay ta'sib. Ibig sabihin, ay siyempre, dahil wala namang tagapagmana ng far. So, lahat ng pamana ay mamanahin nilang 2. So, paano yung hatian nila? So, dahil 2 ulo si lalaki, 1 ulo si babae, so automatic 3 sila na mag-aati. So, ilalagay mo yung 3, then 3, 2 sa lalaki, tapos 1 sa babae. So, kung 3,000 ang paghatian nila, 3,000 divided by 3, 1K. So, 1K times 2, 2K. So, 1K times 1, 1K. So, 3,000. So, ganun po yun, no? So, ito, tama ito. Ang pagkukwenta na ito ay tama dahil tama yung resulta dito. Dapat mabanggit natin na para matiyak na tama, ayan, tama yung divisor mo, common divisor mo, dapat siya rin ang lumabas. Ayan, na resulta pag pinagsama-sama pagkaraan ng paghahati. Ayan. Pwera na lang doon sa nagkakaroon ng matitira. Ayan. Dahil pag nagkaroon ng matitira, so ibang usapin yun. Ibang usapin yun. So ibig sabihin lang nito, kapag halimbawa walang natira, then dapat ang kakalabasan pag pinagsama-sama, pag pinag-plus natin, yung lahat ng shares na nakuha ay lalabas na kasing laki ng naging common divisor. Ayan. Ikalawang pamamaraan. Doon sa 3 pamamaraan na, ito yung binanggit natin kanina sa kabuuan na 3 pamamaraan. Ayan. So, ikalawa. So, kanina, kapag una ay kapag puro asaba, so madali na lang yun.
So ngayon, ikalawa, papaano kung hindi sila mga puro asaba? إن كانت في المسألة صاحب فرض واحد ومعه عصبة فأصل المسألة من مقام صاحب الفرض. Ayan, so madali lang yun. Kapag ka nagkaroon sa usapin ng isang tagapagmana ng fard na may kasamang asaba, so halimbawa, nagkaroon ng isang tagapagmana ng fard at ang kasama niyang tagapagmana ay tagapagmana ng ta'sib. So madali lang, paano natin kukunin yung common divisor doon sa 7? Ano nga ba ang magiging common divisor nila? Paano natin tutukuyin? Kapag mayroong kasamang tagapagmana ng fard, then kasama niya ay tagapagmana ng ta'sib. So madali lang yun. Ang gagawin natin common divisor ay yung denominator o yung bahagi mismo ng tagapagmana ng fard. Ayan, yung kanyang makam. Ayan. Ibig sabihin ay denominator. Ayan. So ito po, no? So halimbawa, so siyempre dapat magbigay tayo ng mas'ala, usapin o problem na mayroong tagapagmana ng fard. Ayan, then mayroon ding tagapagmana ng ta'sib. So katulad nito. So az-zawj, ang naiwan ay ang asawang lalaki, tapos ang anak na lalaki. So alam natin si anak na lalaki ay al-asaba, asabatun bin nafs. Ayan. So ngayon, ang mamanahin ng az-zawj ay 1/4. Balipat mula sa 1/2 patungo sa 1/4. Bakit? Dahil may kasama siyang anak na lalaki. Ayan. So 1/4 ang kanyang mamanahin. Ngayon, ilan naman ang mamanahin ng anak na lalaki? So siya ay ta'sib. Pagmamana siya ng ta'sib, o ibig sabihin ay kung ano yung matitira. Pagkaraan makuha mula sa pamana ang mamanahin ng asawa, din ang matitira ay mapupunta sa anak na lalaki. Ayan. So paano natin kukunin ngayon yung common divisor? So madali lang. So gawin natin common divisor ang denominator ng asawa, makam. Ito po, no, yung 4. So gagawin natin aslul mas'ala, ugat ng bahagi. So 4 divided by 4 equals 1. Tapos ilan ang natira sa 4? 3. Automatic mapupunta yun sa anak na lalaki. So bilangin natin, 1 plus 3 equals 4. So tama yung common divisor natin kasi siyang lumabas pagkaraan natin pagsamahin yung kanikanyang mana. Ayan. So for example, ang naiwang kayamanan ay 4,000. So 4,000 divided by 4. Ayan. So 1K, 1,000. 1,000 times 1, so 1,000 pa rin. So 1,000 times 3, 3,000. So 1,000 plus 3,000, 4,000. Kaya tama. Kaya tama yung ating pagbabahagi o paghahati sa kanila. Ayan, dahil tama yung pagka pinagsama, tama ito. Kaya tama yung formulang ginawa natin. Then, dahil pag pinagsama ito ay tama din, 4 ang nakakalabasan. Kaya tama din yung ating ginawang ating pag-process sa paghati-hati. Ayan. Then, nagpapatuloy pa rin tayo kung sa ikatlo na tayo. Ikatlo ay an yakuna fil mas'alati aktharu min sahibi fardin wahid sawaun kana ma'ahum asabat aw la fayakunu aslul mas'alati huwa al-mudha'af al-mushtarak al-basit li maqamat ashabil furud. Ayan. So ano po ang ibig sabihin niyan? Magkaroon sa usapin ng higit sa isang tagapagmana ng fard. So kanina, yung una, puro asaba, yung tagapagmana. Ikalawa ay mayroong asaba, mayroon ding fard. Ayan. So ikatlo naman ay hindi lang iisang fard ang mayroon. Ayan. So magkaroon sa usapin ng higit sa isang tagapagmana ng fard. Ayan. So pareho kung may kasama silang mga asaba o wala. Ang problema kasi kapag naging dalawa yung tagapagmana ng fard. So si asaba wala namang problema kasi wala naman siyang takdang mana, kundi kung magkano lang yung matitira. Kaya hindi na niya kailangan ng common divisor. Ang nangangailangan lang ng common divisor ay si fard, yung tagapagmana ng fard. Ayan. So kung sakaling dalawa ang tagapagmana ng fard sa isang problem o sa isang usapin, magiging ang ugat ng bahagi ay ang simpleng karaniwang katipunan. Ayan. O tagahati. Ayan. Para sa mga dominador ng mga tagapagmana ng fard. Ayan. So, yun yung sinasabi natin kanina na dito ngayon papasok yung paghahanap mo ng common divisor. Halimbawa, hindi mga asabat walang problema ang tagapagmana dahil kung gaano karami yung ulo nila, ganun din yung divisor. Ayan. Ngayon naman kung asaba tapos fard ay wala din problema dahil kung ano yung denominador o denominator ng fard ang siya gagawing divisor. Ayan. So walang problema, no? Ngayon magkakaroon ng problema kapag
dalawa na ang umiral na tagapagmana ng farm. Ayan. So, anong gagawin natin? So, doon tayo makakapaghanap. Ayan. Maghahanap tayo ngayon ng common divisor doon sa 7. Ay, yung 7 na yun, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. So, ngayon, kailangan natin pumili sa 7 na yan kung alin sa kanila ang pwede, ang magiging common divisor. Alin sa kanilang 7 ang magiging common divisor para mahati doon sa mga tagapagmana ng walang butan. Ayan. So, para magawa po yun, ay gagamitin natin yung dalawang hanay. Kapag halimbawa, yung kanina na dalawang hanay, paghati ng mga pantas, kapag ang magkakasamang fard o ang dalawang fard o higit ay napapabilang sa 1, 1/2, 1/4, 1/8. So yung mas malaki na denominador ang gagamitin natin. Kung ganun din, kung napapabilang sila sa 1/3, 2/3, 1/6, so yung mas malaking denominador, ayan, ang gagamitin natin. Ayan. Pero, papaano kung nagsalungatan? Ibig sabihin yung isang fard ay nandoon sa unang hanay, tapos yung ikalawang fard ay nandito sa ikalawang hanay. Ayan. So, kakagamit tayo ng panibagong formula. So, inshallah, yun yung tatalakay natin sa susunod na session, sa ika-13 session. Doon natin tatalakayin papaano kung nangyari na magkaiba ang hanay na kinabibilangan ng dalawang fard. Hindi sila nabibilang sa iisang hanay. Ayan. So, yun ang pag-usapan natin sa susunod. Ayan. So, bigyan natin ng halimbawa itong napag-usapan natin na paghahanap ng common divisor. Ayan. So, halimbawa, ang tagapagmana ay asawang lalaki, tapos nanay. Ayan, so tingnan niyo, dalawa na. Tatlo pa, kamo. Tatlo pang tagapagmana ng fard, tapos pang-apat nila ay asaba. So, ang asawang lalaki, ang ina, ayan, at ang anak na babae, tapos yung kapatid na lalaki na buo. Ay, magkano ang mamanahin ng asawang lalaki? 1/4, kasi mayroong kasamang anak na tagapagmana. Yung nanay, 1/6, kasi may kasamang anak na tagapagmana. Tapos mayroon ding kapatid na kung saan pag umiral sila ay 1/6 ang mamanahin ng nanay, mula 1/3 malilipat siya sa 1/6, katulad kung paano mula 1/2 ay nalipat si asawa sa 1/4. Ayan, so magkano mamanahin ng anak na babae? So 1/2. Ayan, bakit 1/2? Dahil wala naman siyang kapatid na lalaki na kasama. Ayan, so magkano naman yung mamanahin ng kapatid na yumao, kapatid na buo ng yumao? So siya ay magmamana ng ta'sib. Ayan, so kasama siya sa tagapagmana ng ta'sib. Ayan, al-asabatu bin nafs. Ayan, itong kapatid na lalaki na buo. Ayan, so ngayon 1/4, 1/6, 1/2. So tingnan niyo, magkakaiba. Si 1/4 at saka si 1/2 ay iisa sila. Kaya lang si 1/6 ay sa ibang hanay. Sa ibang hanay. Ayan. So, paano natin gagawa ng common divisor? Actually, pwede rin i-analisa mo. Doon sa 7 na yon, sa 2. So, siyempre, hindi naman pwede yung 2 kasi dito lang mahati sa 1/2. Hindi naman pwede yung 3. Hindi pwede yung 3 dahil walang mahatian sa kanila. Di ba? Kasi hindi siya mahati sa 4. Hindi siya mahati sa 6, hindi siya mahati sa 2 kasi mayroong butal. Ayan. So, 4 pwede siya sa 4, divided by 4 pwede. Divided by 2 pwede. Kaya lang hindi siya pwede sa 6. Kaya ang dapat na hanapin natin, yung mahati din sa 6. Ayan. So, sige, palitan natin ng 6. Pwede bang mahati yung 6? Pwede siya sa 6. Divided by 6, 1. Kaya lang, pagdating sa 4, hindi pwede. Although pwede sa 2. Divided by 2, yung 6 ay 3. Pero pagdating sa 4 ay may butal. So, hindi pwede si 6. So, pwede bang palitan na lang na si 8? Ayan, halimbawa, 8 divided by 4, pwede yun 2. Divided by 2, pwede yun 4. Kaya lang, pag divided by 6, may butal. So, ano yung mas mataas na pwedeng mahati sa kanila lahat na walang butal? Si 12. Si 12 kasi 12 divided by 4 is 3. 12 divided by 6 is 2. Ayan. 12 divided by 2 is 6. Ayan. So, nahati sila. Ayan. So, sige. O ngayon, 12 divided by 4, 3. 12 divided by 6, 2. 12 divided by 2 ay 6. So, bilangin natin ngayon. 6, 7, 8, 9, 10, 11. So, 11 ito. So, ilan ang natira? Ang natira ay isa. So, mapupunta sa kapatid na lalaki. So, isa ang mapupunta sa kanya. Then, bilangin natin to 12 lahat. So, tama. Tama yung ating
ginawa. So for example, mayroong 12,000 sila paghatian, 12,000 divided by 12 was 1K. So 1K times 3, 3K times 2, 2K times 6, 6K times 1, 1K. So 3, 2, 6, 1K. Pagka pinagsama-sama natin ito, 3K plus 2K plus 6K plus 1K, 12K. Kaya tama yung solusyon na ating ginawa. So ganun po yon aming mga minamahal na mga mag-aaral. Ulit, kung may katanungan, ang kailangan lang gawin ay i-comment ang inyong tanong mismo sa video ito dito sa YouTube at dyan sasagutin ng inyong lingkod. Ayan. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Birahmatika ya arhamar rahimin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.